At sa puntong ito ay kasampo natin dito live si Senador Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Dito sa nangyaring pagdinig, kahit papano nakadalo na itong mga taga-MILF, ano po yung overall picture na nakita niyo po para sa maghapon? Well, walang paglilinaw kasi blanket denial. No? Napakadaling sabihin walang terrorista ties. Napakadaling sabihin na hindi sila yung nasa mamasapano na pumatay sa ating mga SAF. Napakadaling sabihin na yung video ay baka manipulate o hindi totoo. No? But action speaks louder than words. No? At hanggang ngayon, yung lang gamit ng mga SAF ay hindi nila sinusole. Hanggang ngayon, yung mga commander na nag-engage ay hindi nila binibigay. No? At nalaman natin in the last few days after talking to some people, yung mga intelligence report ng PNP, na palakas ng palakas ang puwersa ng MILF. Meron na silang tatlong pagawaan ng factory ng armas. No? At ang isa doon ay confirmed na yung lokasyon. Nakita nyo, kinonfirma din ni Chairman Iqbal kung na meron silang MILF Academy. No? At parami ang testimony na si Marwan ay hindi lang nila kilala, kundi trinain din ang kanilang mga tao at isang nagdadala ng pondo dito. No? So I hope magkalinawan kasi we cannot have peace at hindi matutuloy yung usapan pagka naglulukuhan yung dalawang panig. No? In the meantime, na sinasabi ng peace, palakas sila ng palakas. So baka niloloko nila tayo na peace and then later on talagang civil war o mas malaking puwersa ang masasagupa natin. So kung gusto talaga nilang peace, bakit hindi katulad ng Iran or ng North Korea, di ba? Na pumayag sila sa inspection ng mga third party. Ikutin natin yung mga kampo nila, ikutin natin yung mga intelligence report ng mga militar. Kasi yung sinasabing Barrett, no? 2 kilometro to, pwedeng snipe, 750,000 isa nito, 50 caliber. Ito ang bumutas sa Kevlar, no? Sa mga helmet ng mga SAF at confirmed na hindi lang meron sila nito, pero meron silang pagawaan at saka pagawaan ng bala. Apo, yun nga po, no? Hanggang ngayon di nila matanggap yung term na terrorist group. Siyempre, itong MILF at sa kabila nga nitong mga gantong intelligence report. So, sa tingin nyo ba, may talagang pag-amin ng mga gaganap o parang iikutin lang itong mga statement din nila sa Well, bakit nila hindi tinatanggap yung terrorist na marka, no? Hindi to isang panglalait, hindi to pang isang insulto, no? At nililiwanag ko, marami sa ating mga kapatid na Muslim o higit na nakakarami, 99%, no, ay naniniwala na peaceful ang Islam. Para din mga Kristiyano, meron ding teroristang Kristiyano, pero karamihan ng Kristiyano ay peaceful, no? Pero kaya mo nilalagay yung tag para ipakita yung paraan, no, paano sila nakipaglaban, yung arson, torture, pagpupugot ng ulo, etc. Para nga talikuran nila ito. At malinaw kasi ang mga link sa JI, sa Al-Qaeda at yung pinanggagalingan ng pera. Bakit halimbawa ngayon, no, hindi sila magbigay ng listahan ng mga miyembro nila para malaman natin sinong BIFF, sinong MILF. Kasi nagpapalitan lang sila kaya kita mo kanina hindi niya masagot. Paano kung magkaroon ng BBL at paano kung ang MI na nandyan, paano nyo susumpuin ang BI? Ang sabi lang niya, magiging irrelevant sila. Ang MILF hindi naging irrelevant nung ang MNLF, no? So sana isipin natin yung economic development, yung trabaho, no, yung hindi lang ng mga taga-ARMM. Apo, dun sa kanina, no, yung tanong ko na parang ano ba yung basa nyo dun sa naging tugon ni dating PNP Chief Alan Purisima na tatanong muna niya sa Pangulo yung kanyang isasagot o hindi kung in-inform ba niya yung Pangulo doon sa operation. Meron kasi talagang tinatawag na executive privilege, no? Ito ay binibigay sa Pangulo para kapag may policy, no, malaya siyang makapagsalita. So, kaya lang, marami masyadong tanong So, ang personal kong suggestion, after matapos ang mga hearings sa House of Representatives at dito sa Senado, maybe sometime next week, ay yung Pangulo o kayang representative niya, no, maging executive secretary o kung sino man, ay kunin yung mga frequently asked questions, mga nasa isip-isipan ng ating mga kababayan at sagutin isa-isa. Total naman, to be fair sa ating Pangulo, bago pa magsimula itong Board of Inquiry, lumabas siya at sinabi niya yung kanyang nalalaman. So ngayon na medyo malinaw na malabo, in the sense malinaw na mas marami pa tayong alam, malabo kasi maraming mga blanco,
I think masasagot to. And then, syempre may mga iba dito na tawagin natin national security, pero meron iba dito na political lang. No? Ibig sabihin, pwede namang malaman ng tao, but it was a political judgment or a judgment call. No? At kanina ho, nabanggit o natanong nyo kay Chairman Iqbal na parang paano kung matalo sila sa botohan. Ayaw tanggapin ng publiko yung itong BBL. Sabi nila parang tatanggapin nila. So, anong pananaw niyo rin? Una-una kasi frustration ko rin yan sa peace panel. Dapat may government side, MILF. Pero pag sumagot kasi ang government side, parang MILF din sila. 'Di ba? Parang isang side na lang, no? So, sino ba nagsabi na ang MI ay representante ng lahat ng Bangsamoro at representante ng lahat ng mga kapatid natin Muslim? Kasi kahit papano, no, I don't claim to exclusively speak for the people of the Philippines, for Mindanaoans, pero elected po ako. Elected din ng ibang senador, elected ang presidente, kahit yung mga nasa oposisyon, elected. So, napaka-importante na mahalal sila. Ang problema, gusto nila mag-eleksyon na may baril sila. So, tanong ko, paano kung natalo? Kita nyo, ang haba-haba ng sagot. May proseso daw yan, tignan natin. Di ba sa Pilipinas, walang umaamin na natalo sa eleksyon Lahat either panalo o nadaya. So, yun po ang aking isang concern na kapag sila hindi nakaupo, gera na naman tayo. Pag sila naman nakaupo, BIFF naman ang kakausapin natin. So, it's a vicious cycle That's why I'm saying, in the end, kailangan ang solusyon hindi lang sa armas, hindi lang peace talks, kung hindi economic din, yung economic development. Pangalawa, kailangan kasama ang buong Mindanao, hindi lang yung ARM. At pangatlo, kailangan may eleksyon. Hindi pwedeng i-appoint na lang or sabihin etong grupo. Kasi in the past, ganun nangyari. Nagpapakiusapan, nagkakaroon ng backroom discussion. Kung sino kausap mo sa peace talk, yun ang nilalagay sa power. Opo. And then, gulo din ang nangyayari afterwards. Opo, sa ngayon po, yung BBL, sa tingin nyo talaga, medyo tagilid pa ito? Kung at its present form, hindi lang to tagilid, masama to sa Pilipinas kasi halos declaration of independence ito So, sabi nga sa akin nung nanay nung isang SAP, Sir, wag niyong i-surrender yung isang star. Ang anak ko, tinuruan yan sa elementary na 3 star, Luzon, Visayas, Mindanao. Wag niyo i-give up ang Mindanao, no? So, the BBL will not give peace sa Mindanao. It will cause further division sa Kristiyano at Muslim sa Mindanao. So, gumawa tayo ng isang batas na representative ng lahat ng taga Mindanao. Maraming po salamat ulit sa pagkakataon si Senador Alan Peter Cayetano.